Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, may ibinulgar. Meron pong ibinulatlat itong best friend ni Vice President Sara Duterte na si Win Gatchalian. Siguro napasok na din ata itong si Win dito kay Sara Duterte, no? Kaya kumanta na din. Alam nyo ba mga minamahal, sa mga hindi lang nakakaalam nung taong 2022, ano yung sabi ni Win? Naka-align itong si Win kila Duterte. Sabi nga ni Win, hindi daw siya tatakbo bilang Vice President ng bansang Pilipinas kung hindi magpipresidente itong si Sara Duterte. Pero ngayon, mga minamahal, klarado talaga na tinitira na din ni Win Gatchalian, mga minamahal, itong si si Vice President Sara Duterte. Napasok na eh. Buti na lang nalaman yung katarantaduhan ni Sara Duterte. I mean, pasalamat na din tayo na naging Vice President si Sara Duterte kasi nakita natin yung kanyang pagiging incompetent, pagiging immature, pagiging kupal, diba? Pagiging walang alam at madami pang iba, spoiled brat na kanyang pag-uugali. So ngayon nga po mga minamahal, ano yung ibinulatlat ni Win Gatchalian? Eto, basahin ko sa inyo Ganito tayo pag nagko-content, may article. Sabi dito, government urge to address classroom shortage through multiple solution. Kasi mga minamahal, naging DepEd Secretary si Sara Duterte. Alam nyo ba na may pondo naman talaga ang paggawa ng humigit kumulang mga minamahal 6,379 na classroom. And guess what? Ilan lang yung napagawa sa 6,379 na classroom under the agency of the Department of Education headed by Vice President Sara Duterte. Sa out of 6,379, ang naipagawa lang po 192. Kaya nanggigigil ako. Saan napunta yung pera ng taong bayan? Hindi, I mean, kung nandyan pa man yung pera ng taong bayan, ang tanong dito, tamad talaga itong si Vice President Sara Duterte. Ano yung ginawa mo para mapaunlad, mapa-improve ang mga estudyante? Kaya nga ang baba natin sa PISA eh. Alam nyo kung bakit kailangan ng madaming classroom? Alam nyo kung bakit kailangan ng Pilipino ang madaming classroom? Kasi mainit. Pag konti yung classroom, siksikan, mainit. Hindi nakakapag-focus yung mga estudyante sa kanilang environment. Kailangan natin ng madaming classroom. So ngayon, ano yung nangyari? Dahil 192 lang, apektado din yung napakadaming estudyante dyan. Diba, nagsisiksikan sa init, amoy putok pa yung katabi kong minsan, madaldal, kasi sobrang dami, hindi nakakapag-focus yung teacher. Ano yung reflection sa mga student yan? Hindi naiintindihan yung mga tinuturo. So, reflection din yan sa ating PISA. Gets nyo? Alright. Basahin natin. Senator Sherwin Gatchalian stress on Sunday that need for multiple solution to address the shortage of classroom in the Philippines. Biruin mo, si Win Gatchalian ngayon yung babraso, yung hahanap ng solusyon sa iniwan mong katarantaduhan. Although si Win Gatchalian naman kasi yung Senate, yung chairs ng Senate Committee on Basic Education, pero trabaho yun noon ni Sara Duterte as a Department of Education Secretary. Alright. He made the remark based on the inventory report by the Department of Education or DepEd last 2023 that classroom shortage nationwide stood at over 165,000 and requires a budget allocation worth 413 billion to solve. Nasaan na kaya yung 413 billion na yan? Alright. Kung hindi tayo magiging maparaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, patuloy lamang nalalaki ang mga kakulangang haharapin natin. Totoo. If we will not address that part, certain issue, mas lalong lalaki ito. At kapag lumaki ito, mas mahirapan na nating bigyan ng solusyon ang mas malaking problema. Kung sa maliit pa nga lang, nahihirapan na, sa malaki pa kaya.
Kasi hindi naman magiging ganito yung problema kung naging maayos lamang itong si Vice President sa kanyang pagiging secretary ng Department of Education. Binaboy niya yung DepEd, kaya galit na galit ako. Pinagmukha niyang bobo ang Pilipino. Ang daming mga lapses nung naging Department of Education Secretary itong si Sara Duterte. Yung transpac, hindi inasikaso. Laging napaflag ng COA. Ang baba sa PISA. Diba? Tapos, ang daming binigay na task sa mga teacher. Inang-inang yan. Kaya sino hindi magagalit bilang isang mamamayang Pilipino, especially a Gen Z, na gustong tumulong sa ating bayan. Buboses ako. Kasi pera natin yan. We have a rights para i-criticize yung mga putang inang mga gobyerno na hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating bayan. Gets nyo? Ha? Kaya huwag nyo akong sisihin kung bakit ako bumuboses. Huwag nyo akong sisihin kung galit na galit ako. Kasi gusto natin good governance. Nandito tayo para soplain yung mga kupal ng inang-inang yan. Gumising nga kayo, mga Pilipino. Hindi ko nga alam kasi yung sa recent survey, mga minamahal, si Sara Duterte bagsak. Hindi ko nga, ito yung pinagtataka ko. Although bagsak siya, masaya, pero bakit may naniniwala pa din sa kanya? Although masaya ako na nababawasan na yung trust ni Sara Duterte, pero yung punto ko, bakit may naniniwala pa din sa hayop na yan? Alright. Inhale. Exhale. The former Valenzuela mayor proposed implementing a counterpart program where local government units and the national government will shoulder the 50% cost of constructing new classroom each. Gatchalian added that the government assistance to students, teacher, and private education could decongest overcrowded public schools and leverage public-private partnership. Isa pa yan, naalala ko noon, may problema din si Sara Duterte sa ghost students. Kung noon, ghost employees, pati ghost students, meron na din sa panahon lang yan ni Vice President Sara Duterte nung siya ang naging nung siya yung naging secretary ng Department of Education. Talagang nasa libingan na yung DepEd nung pamumuno ni Sara Duterte, kaya dapat lang na-appoint niyang si Sani Angara. Alright, ito tinutukoy ko sa inyo kanina. As a report by the Commission on Audit or COA revealed that only 192 of the target 6,379 classrooms were built last year under the Department of Education Secretary Vice President Sara Duterte na nag-resign nung June kasi alam niya, mga minamahal, na talagang magiging hadlang sa kanya yung DepEd kasi diyan nakukuhanan siya ng mga issue. Actually, it was part of the plan. Yung pag-resign niya para magmukha siyang biktima. Magpapamukha siyang biktima, tapos ngayon, playing victim, playing na parang siya yung kinawawa, pero eventually, and it turns out na siya naman pala yung nanggago. Siya naman pala yung nang tarantado. Biruin mo yung libreng 5,000, pinagkait niya pa sa mga teacher, yung cash assistance. Alam nyo kasi, mga minamal, merong isang batas na parang, hindi talaga parang, pinirmahan talaga ng ating presidente at hindi umattend doon si Sara Duterte. Hindi siya umattend yung about sa teacher, mga minamahal, na bibigyan ng cash assistance. Kasi may mga teacher talaga na gumagastos ng sarili nilang pera. Pambili ng chalk, 'di ba? Ang assistance lang sa kanila ay 5,000. Pero dahil nga may humiling, may nagpasa ng batas na yun, ginawang 10,000. Na dapat sana nandun si Sara Duterte, pumipirma din. Kaso hindi. Hindi natin maalam kung sa anong paparaan, ba't hindi pumipirma. Well, I don't know, guilty ba? Pero yung punto dito, dapat sana isa ka sa mga nandun na umattend, kaso hindi ka umattend. Kasi baka pinagkakait mo din yung kakarampot na 5,000 dagdag na assistance sa ating mga kaguruan. Alright. The embattled of Vice President once described the classroom shortage as quicksand problem that could be addressed through sufficient funding. Or, may funds nga, hindi nga nagtrabaho eh. Last year, the DepEd received allocation over 710 billion from more than 633 billion in 2022. Duterte curfew, however, left the agency still reeling with severe classroom deficiencies.
Last October, the Second Congressional Commission on the Education or EDCOM, the second noted that the underutilization of the Basic Education Facilities Fund has led to the delay in the school infrastructure construction in the country. The way I see it, no problem right now is the red tape. The problem right now is the red tape. The bureaucracy, napakaraming paperworks, delay, and miscoordination with the DepEd and DPWH. Sabi ni Win Gatchalian, tingnan mo, ang daming problema, oh. Yung connection ng DPWH sa DepEd, wala man lang magandang coordination. Ang dami pang paperworks, tapos delays pa. Tindi. Pres Bongbong Marcos urged the Department of Education to continue improving the quality of education amid ongoing learning crisis. Alright. Ano yung point of view dito ni Mima Alicia? Yung point of view natin dito, kung maayos ka sana, hindi sana namin poproblemahin ito. Tapos ngayon sasabihin mo, Filipinos deserves better. How? Sa'yo? Ohoy, ulol. Paanong ikaw? Paanong sa'yo? Paano? Eh, hindi ka nga tumutulong para mapaunlad ang bansang Pilipinas, isa ka sa nagiging deadweight, pabigat. Tapos sa'yo pa nang gagaling mismo yung word na integrity. Kalabanin natin ang kasamaan. Kalabanin natin yung mga taong gusto lamang kapangyarihan, kumamkam ng pera ng taong bayan. Tangin ang kaululan niyan. Nakakaloka. Galing pa mismo sa bibig mo yan? Hindi ka ba nahiya? Hiya-hiya din pag may time, ha? Kakahiya yan, VP. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Minsan, kailangan mo na talaga magpa-psychiatrist, no? Ang dami mong hanash. Dami mong eklavouche. Diyos mio. Alright, it's me again, mga minamahal. Si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat.